Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 3, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 7.2 magnitude quake sa Taiwan. Siyam na ang nasawi. Higit 700 naman ang sugatan. Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! Mga Pinoy, kabilang sa mga niyanig. Ilang magsasaka, halos wala ng maani, wala pang makain sa gitna ng El Nino. Nangalampag sa Department of Agriculture at NFA para sa agarang tulong. Sa ating balitang A to Z Sports, Olympic champion Heidelin Diaz, nakuha na ba ang tiket para sa Paris Olympics? At sa ating Arat Na segment, mag-food trip sa buong Pilipinas na hindi na kailangang lumayo pa. Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! Diyos ko Lord! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Niyanig ng 7.2 magnitude quake ang Taiwan kung saan siyam na ang nasawi habang higit 700 naman ang sugatan. Mga Pinoy na kabilang sa sakuna, kumusta naman kaya ang kalagayan? Panoorin ang ating balitang A to Z. Diyos ko Lord! Ikaw po, Panginoon! Ganito kalakas ang pagyanig na naramdaman ng isang overseas Filipino worker mula sa ika-12 palapag ng gusali na tirahan sa Taipei City sa Taiwan. Mag-aalas 8 ng umaga nitong April 3 nang tumama sa kalapit na Hualien City ang magnitude 7.2 na lindol. Pinakamalakas sa Taiwan sa huling 25 taon. Sa mga video na ipinost sa social media, kita ang pagguho ng lupa mula sa bundok, ang pag-alog ng mga sasakyan at pagtagilid ng mga gusali. Ang mga rescuers, doble kayod agad para mailigtas ang ilang natrap na biktima. Sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 9 nasawi, mahigit 700 ang sugatan, habang 77 naman ang napaulat na natrap. Sa lakas ng pagyanig, kinailangang magtaas ng tsunami warning sa rehiyon, kabilang na sa ilang lugar sa Japan at sa North Luzon sa Pilipinas, pero kalaunan inalis rin ito. Ilang bansa naman ang agad nagpahayag ng kahandaang magpadala ng suporta sa Taiwan kasunod ng lindol. Habang ang Pangulong Marcos tiniyak ang kaligtasan ng tinatayang 160,000 Filipinos na naninirahan doon. Nahuli na ang 3 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na umano'y sangkot din sa kaso ng pang-aabuso sa ilang mga miyembro nito, habang nananatili namang at large ang iba pang 3. Inihayag naman ni Senator Risa Hontiveros na bilang na ang masasayang araw ni Pastor Kibuloy at tigilan na raw ang kanyang pag-iinarte at pagtatago. Alamin yan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng NBI at PNP Region 11 kanina sa Davao City, nahuli na ang 3 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sangkot din umano sa kaso ng pang-aabuso, kasama ang kanilang pastor na si Apollo Kibuloy. Kusa namang sumama umano sa otoridad ang mga naturang sospek. Ito po ang naaresto, sina Crescente Canada, Pauline Canadia, and Silvia Semanes. And then while the 3 others, Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, and Ingrid Canada ay at large pa rin po. Gayunpaman, agad namang pinoproseso ng abogado ng mga nahuling sospek ang kanilang piyansa nang sa gayon ay pansamantalang makalaya ang mga ito. Nag-set umano kasi ang korte ng bail bond sa kanilang warrant of arrest kina Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Naka-fix po na 200,000 and then yung sa 5, nakaset siya na 80,000. Pero babala ni Senator Risa Hontiveros, bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy. Halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies
in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Tiniyak ng senadora na inaasahan niya itong mapapapunta sa anumang pagdinig sakaling mahuli na ang pastor. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Hindi dapat siya umano nagtatago kung alam ni Kibuloy sa sarili niya na malinis siya at walang bahid ng kasalanan. Pinasalamatan naman ni Hontiveros ang lahat ng naging biktima ng pang-aabuso ni Kibuloy dahil sa tapang nila at paglaban sa kabila ng pananakot at anumang panghuhusga. Aniya, makakamit din ng mga biktima ang katarungan sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umaapela na ang Philippine Navy na magtayo na ng 13 bagong naval bases ang Pilipinas. Ito'y para palakasin ang puwersa ng bansa dahil sa tumitinding sigalot sa West Philippine Sea. Himutok ng Navy. 3 dekada na ang lumipas nang huling magkaroon ng bagong naval base ang bansa. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Hindi na sapat ang 15 naval bases ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya hiling ng Philippine Navy sa Senado, we decided to increase the number of FOBs from the 15 that we have submitted last meeting to the 20 that the flag officer in command. bagay na tila ikinagulat ng chairman ng Senate Committee on Maritime Zones na si Senator Francis Tolentino. 28? Ha? Your Honors. Yes. So 50, so plus 13 tayo. Paliwanag ng Navy, sobrang tagal na nang huling magtayo ng bagong naval base ang bansa. Since we entered the service, sir, we haven't had any way back in 30 years, at least. So walang of recent memory, newly created, newly proclaimed military base. Dahil sa lumalalang agresyon ng China sa South China Sea, hinimok mismo ni US President Joe Biden si Chinese Prime Minister Xi Jinping sa tawag sa telepono kahapon na galangin ng freedom of navigation sa pinag-aagawang teritoryo. Sa linggo, nakatakdang magsagawa ang Amerika, Australia at Pilipinas ng joint naval exercise sa Palawan Island. Kabilang dito ang anti-submarine warfare training, communication drills at sailing ships formation. Sa huli, inaprubahan ng komite ang Senate Bill 654 o ang Philippine Navy Archipelagic Defense Act upang madagdagan na ang mga base ng Philippine Navy. Agad itong ihahain sa plenaryo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa iba pang balita, naghain ng Senate resolution ngayong Miyerkules si Senator Risa Hontiveros para imbestigahan ang umano'y gentleman's agreement na nangyari sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito'y para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at iba pang naganap na kasunduan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Hontiveros, ito'y para malaman kung totoo ba ang mga kumakalat na balita na may usapang naganap umano at mga negosasyon. Dagdag ng minority senator, may tuturing na act of treason o isang uri ng pagtataksil kung totoong nagkaroon ng kasunduan si Duterte sa Beijing. Samantala, matatandaang inamin noon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nagkaroon ng kasunduan ng China at si Duterte. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. China is already all around us, sa telecom, sa national grid, sa karagatan. At tila lalong pinalakas ni Duterte ang China sa kasunduang di umanong pinasukan niya. It is our duty to fortify the BRP Sierra Madre. Without it on Ayungin, we effectively give way for China to illegally occupy what is ours. If we stop reinforcing the Sierra Madre, we not only give up a crucial strategic outpost, but also fail to defend our sovereignty. Bumaba ng 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas ngayong anihan.
Pero ayon sa farmers groups, budol pa rin ito kumpara sa pangako ng Pangulong Marcos nung kampanya na aabutin lang ng 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa panahon ng kanyang pag-upo. Lalo namang problemado ang mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Mainit ang panahon, mainit din ang ulo ng mga magsasaka. Anila sila mismo nagtatanim, minsan ay walang makain. Hirit nila sa NFA, ipamigay na ang mga nakaimbak na bigas sa mga magsasaka lalo na ngayong El Nino. At yung pong mga NFA rice na aging, kailangan pong ilabas ito ng gobyerno. Ipamahagi sa mga magsasaka, mangisda, agri-workers at samasang anak pawis, hindi po ibebenta ng 25 pesos sa mga traders at kartel. Maabot din ng 83,000 families ang talagang affected dito sa El Nino kung saan wala silang maani, kung kaya wala silang gutom ang aabutin nila, no? Kasi walang naani, kasabay niyan ay inutang lang nila yung kanilang ginamit na pagtatanim doon sa kanilang mga palay, kaya nagre-resulta ng matinding pagkabaon. Bagamat 2 taon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, himutok ng mga magsasaka lagpas triple pa rin ang presyo ng bigas sa palengke kumpara sa campaign promise ng Pangulo. Ang 20 pesos na pangako ni BBM, nabudol po ang taong bayan. Ngayong anihan, bumaba na ng 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas, pero sa tindahang ito sa Quezon City, nasa 63 pesos pa rin kada kilo ang pinakamahal na local rice. 48 hanggang lagpas 50 pesos naman ang kada kilo ng imported rice. Ang hanap nila, yung medyo mas buo ang butil. Yung mga mababa po kasi medyo durog. Kaya ang ilang consumer gaya ng security guard na si Sarix sa Kadiwa store bumibili ng bigas bagamat halos 60 pesos na rin ang presyo kada kilo. Samantalang pag bibili ka rito, mas nakaka-save ka. Oo, kasi ilan na kayo kain? 3 na kami kakain sa 30 pesos na bigas. Dati ang benta namin lang dito 45. Wala na po, nagpapahanap kami ng pero wala na, mahal na talaga. Pero ayon sa Department of Agriculture, asahan na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. But as of the moment, since nandiyan yung lingering effects ng El Nino, I don't think bababa pa nga as of the moment. Baon na ang mga magsasaka sa utang dahil sa mataas na gasto sa pagsasaka. Sa panahon ng kalamidad, ang kailangan po ng magsasaka ay tulong, hindi pa utang. Sa datos ng DA, pumalo na sa halos 2.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Matapang naginisa ni Senator Raffy Tulfo ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources na tila nagtuturuan at umano'y bantay sa lakay sa mga lumalabag. Ito'y matapos niyang bigong maprotektahan ng ahensya ang mga protected areas sa bansa tulad na lang ng Chocolate Hills sa Bohol at Mount Apo sa Davao. Ayon kay Tulfo, kung nabantayan lang daw sana ng maayos at hindi nabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang mga resort owner, hindi sana nakapagpatayo ng iligal na struktura sa mga naturang protected areas. Dagdag ng senador, incompetent umano ang DNR matapos pang mabulgar ang nasa 19 na ektarya na mangrove trees na nasira matapos makapagpatayo ng shipyard sa Bohol. Pero nanindigan ng DNR na kaisa umano sila sa ginagawang investigasyon ng mataas na kapulungan nang sa gayon ay mapanagot ang nag-aproba at sa pagpapatayo ng struktura sa concerned areas. Samantala, sinuspindi na rin ng ahensya ang lahat ng ECC application para sa lahat ng ipatatayong proyekto na sumasakop sa protected areas. Yung pong masakit di ba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan, pero parang bantay sa lakay po dating nyo dito. Kailangan itong mga tagapamo na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Sunod, Philippine Cable and Telco Association, mas pinalakas ang cable at broadband service sa partnership nito sa Zoe Broadcasting Network. At Olympic gold medalist weightlifter na si Heidelin Diaz, nakikipaglaban ngayon para sa kanyang ticket sa Paris Olympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita A to Z.
Kabilang 16 na mga Pilipino sa pinakahuling listahan ng billionaire sa buong mundo ng Forbes magazine ngayong 2024. Nangunguna pa rin sa listahan ang pinakamayamang Pilipino na si Manny Villar na may kabuuang yaman na $11 billion. Nasa rank 190 naman si Villar sa listahan ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Tumaas siya ng 42 pwesto kumpara nung nakaraang taon na nasa ika-232. Bukod kay Villar, kasama rin sina Enrique Razon na may estimated net worth na $10 billion. Nasa ika-224 naman na pwesto. Habang ikatlong pinakamayamang Pilipino, si Ramon Ang na may $3.5 billion. Nasa pwestong 920. Kasama rin sa listahan ng C family, si Lucio Tan, Teresita C. Cozon, Andrew Tan, Tony Tan, Kap Kyong, Lucio Ko, Susan Ko, Lance Gokongwei at William Bello. Samantala, nananatili namang pinakamayaman pa rin sa buong mundo ang French businessman na si Bernard Arnault na may net worth na $222.4 billion lang naman o katumbas ng 13 trillion pesos. Si Arnault ang chairman at CEO ng Louis Vuitton, ang pinakamalaking kumpanya ng luxury goods sa buong mundo. Good news mga ka-A to Z. Inilunsad ngayong araw ng Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA ang mas pinalakas at pinag-isang cable and broadband service. Kasabay nito, pinaigting rin ng Zoe Broadcasting Network ang mas maraming cable operator partnerships sa tulong ng PCTA. Ibig sabihin, mas maraming Pinoy at komunidad pa ang maaabot ng A to Z programs para sa kumpletong panonood. May balitang A to Z si Kim Salinas. Mas pinalakas at mas pinalawak na cable TV na may internet service. Yan ang ipinangako ng Philippine Cable and Telecommunications Association sa nagpapatuloy na PCTA Tech Show sa SMX Convention Center, Manila. Cable TV before is in the business of video. We deliver content. You are all aware of that. But right now, cable TV is in the business of connectivity. We have the broadband business, we package it with video. Layo nitong makapag-abot ng mahalagang balita at impormasyon sa bawat Pilipino sa angmang sulok ng bansa. Yes, because we want to serve the underserved and unserved market in the country. Meron kaming opportunity to connect them through our infrastructure that other businesses don't have. The ICT partner with us also as a provider of access to like mga remote na schools, no, and barangays, mga government LGUs, no. So kami yung last mile na nagpo-provide to provide internet access. And now with fiber optic, you can provide both cable TV access and internet or data access. And then today they've already set up also an internet exchange which can make access to internet much faster. Because kung local content ito, hindi na ito tatakbo all over the world, no? Before you access. Samantala, lahat ng gagawin namin ay para sa ikasasaya ninyong lahat. We love you! natutuwa naman ang pamunuan ng Zoe Broadcasting Network Incorporated dahil tulay ang PCTA at cable operator partnerships sa kompletong panonood ng bawat Pilipino. Target ng ZBNI na maserbisyuhan ang mas maraming komunidad ng mahalaga at nakakatuwang programa ng A to Z channel at Light TV channel. We have more than 200 cable operators na nationwide ang nakikerry ng A to Z. May program tayo na we are giving free IRD box sa mga cable partners para sa ganun i-carry tayo. Carry yung Light TV at the same time yung A to Z. Kumpleto tayo. Dito sa A to Z, kumpleto tayo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa Balitang Sports, umarangkada ngayon ang performance ni Tokyo Gold medalist Heidelin Diaz sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na kasalukuyan ngang ginaganap sa Phuket, Thailand. Kasama rin lumalaban ang Pinay weightlifter na si Elreen Ando para sa women's 59 kg division na kanilang magiging ticket papasok sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Samantala, bago nito, nauna nang nag-qualify sa Paris Olympics si Pinoy weightlifter John Seniza. Ito ay matapos
matapos mahigitan ni Seniza ang kanyang personal na record na 298 kilos at nananatiling pasok sa top 10 ranking athletes sa naturang weight division. Sa aming pagbabalik, tara na tikman ang masasarap na putaheng Pinoy na handog ng Tourism Department sa Pinas at sa buong mundo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, tamang-tama ngayong tag-init. Sa mga naghahanap ng galaan at food trip na manang hanap, huwag pong kukurap dahil hatid ngayon ng Tourism Department ang kakaibang Eatsperience. Kung saan ito, arat na at alamin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Mga ka-A to Z, nandito ako ngayon sa Intramuros para sa grand launching ng Philippine Eatsperience. Ano nga ba itong Eatsperience? Alamin natin yan. Tara, samahan niyo ako. Kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong buwan ng Abril, idinaos ngayong araw ng Department of Tourism ang grand launching ng Philippine Eatsperience sa Luneta Park at sa Intramuros, Manila. May tema itong Love the Flavors, Love the Philippines. Layunin ng programa na palakasin pa ang turismo sa bansa at makilala ang panlasang Pinoy sa buong mundo. Dito sa Philippine Eatsperience, makaka-experience po yung ating mga kababayan, pati na rin po yung ating mga turista ng all the different flavors that the Philippines has to offer. Sa pamamagitan nito, spotlight ang tourism, marketing and promotions para bigyan ng oportunidad ang mga kababayan na ibida ang galing nila sa iba't ibang Filipino delicacies. Kasama ko nga rin dito ang vlogger na si Ran para i-experience ang iba't ibang pagkaing Pinoy. From Luzon, Visayas, Mindanao, nandito, hindi mo na kailangan mag-travel kung saan-saan pang lugar. At ito nga, no, talagang yung pagkain natin lumalaban globally. At ayun, actually, hindi lang mga Pilipino dapat ang bumisita dito, kahit yung mga foreigners and mga tourists around the globe. At dahil sa pagkain, naging malaking bahagi ito ng pagkakakilanlan at kultura. Dito po sa Rizal Park, open po ito from Thursday to Sunday from 7 a.m. to 10 p.m. at wala pong entrance fee. Meron din pong Philippine Eatsperience sa Intramuros at yun naman ay open from 7 a.m. to 5 p.m. Kaya naman, halina't kain na! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Sa mga nagtutour lagi dyan sa mga dagat, minsan ang hirap din talagang bumalik dun sa bangka. Buti na lang may mga bangkero na tutulungan tayo. Pero minsan, medyo sablay. Panoorin to. Singgit lang magdar na mga... Dalang ka na lang. Ang bato. Bato. Ang bato ni... Bato. Singgit lang magdar na mga... Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating punong ministro ng Australia na si Malcolm Turnbull. Ayon sa kanya, may natututuhan tayo sa bawat sakuna, sa sunog man o baha, ay may mapupulot tayong aral mula rito, nang sa gayon ay mas makatugon tayo sa mga susunod pa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!